Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa DepEd SRI for fiscal year 2025. Ayan, so good news nga po mga maestro kasi mayroon na pong inilabas na DepEd memorandum patungkol nga po dito sa advisory ng DepEd sa matatanggap po natin na amount ng ating pong Service Recognition Incentive ngayong fiscal year 2025. Mainit-init na usapin pa rin sa mga kamaestro po natin, ano po, especially po sa social media, marami tayong mga nakikitang mga post, mga iba't ibang comment na karamihan po ay guluhan kung magkano ba talaga ang matatanggap natin na SRI. So yung iba nagagalit na, yung iba naman ay natutuwa. So kumbaga sa mixed emotions yung nararamdaman ng mga kamaestro po natin. So dito sa video na to, ito-try po natin na ipaliwanag po in layman's term itong ating SRI na matatanggap, and hopefully po ay mas maintindihan po natin. Babasahin lang natin yung memo, then try nating i-explain po mga kamaestro yung DepEd memorandum patungkol nga dito sa ating SRI 2025. Pero bago yan, nais ko muna pong batiin yung lahat ng mga kamaestro po natin na nanonood dito sa ating video. Happy vacations po sa lahat, sa malapit na po. Starting tomorrow ay Christmas break na natin, and makikita-kita po muli tayo sa January 5, 2026 na. Ayan, so enjoyin po natin yung ating last day ng pasok ngayong 2025. Ayan, magpakabusog tayo sa mga party sa school. Ayan. So ito po yung binabanggit po natin, yung DepEd memorandum na ipinalabas po, dated po yan December 17, 2025. Ayan, ang subject po niyan ay advisory on the release of the fiscal year 2025 Service Recognition Incentive. Ayan, basahin po natin. Ito po nakalagay. This refers to Administrative Order or AO number 40 dated December 11, 2025 titled Authorizing the Grant of Service Recognition Incentive to Government Employees for Fiscal Year 2025 and DBM Budget Circular number 2025-3 dated December 15, 2025. Ayan, titled Guidelines on the Grant of Service Recognition Incentive to Government Employees for Fiscal Year 2025. Ayan, so ito nga pong dalawang ito, yung AO number 40 and then yung Budget Circular number 2025-3 ang nagpatunay at nag-formalize po ng pagtanggap natin ng SRI for fiscal year 2025. Ayan, ito naman po yung sa DepEd. So nakalagay po dito yung paragraph 2.0. Ayan, please be informed that the Department of Education shall grant a Service Recognition Incentive o SRI in the amount of 20,000 pesos per eligible employees subject to the conditions governing the grant of the SRI as provided under Section 2 of the said AO. Ayan, so ibig sabihin, mayroon pong SRI na ibibigay ang DepEd, ayan, na nagkakahalaga po ng 20,000 pesos para sa lahat ng kwalipikadong empleyado. So yun po yung malinaw po dyan, nakalagay po yan sa paragraph 2.0. So sa mga nagtatanong, sa mga naguguluhan, sa mga nalilito, mga kamaestro, sa ating matatanggap na SRI, kung magkano ba talaga, yun po ay 20,000 pesos. Maliwanag naman po dyan sa paragraph 2.0. Ito naman, paragraph 3.0, dito maraming naguluhan, Yan, nakalagay dyan, in relation thereto, the following reminders are hereby issued regarding the release and payment of the SRI. Ito po yung paragraph 3.1, the DepEd Central Office shall download funds to the regional offices through the issuances of sub-allotment release order, yung sub-ARO, computed at 14,500 pesos only per eligible personnel. The remaining balance shall be downloaded upon approval of the request for modification of allotments submitted to the Department of Budget and Management, DBM, pursuant to Section 4 of the said AO to complete the 20,000 SRI. So yan po yung paragraph 3.0. Ang una pong marirelease ay 14,500. So wag na po tayo magtaka mga kamaestro kung bakit sa mga susunod na araw, ito po yung matatanggap natin, ito po yung papasok sa ating mga payroll account, yung 14,500 pesos muna. Yan po yung unang ibibigay, mga kamaestro, kasi nga, yan po yung available na funds, mga kamaestro. Ayan, so, ang natitirang halaga, kapag naaprubahan na po ng DBM, yung modification of allotment, ayan, nakalagay naman po dito. Ayan, so approval of the request for modification of allotment. So pag naaprubahan na po ng DBM, yung modification of allotment ay maibibigay din po ng buo yung kulang sa 20,000 pesos. So yan po yung ibig sabihin ng paragraph 3.1. So pauna lamang po ito. So marami pong nag-react dito. Ayan, hulugan daw, installment. So para naman sa akin, in my own opinion,
okay lang naman siguro, ano? Mahalaga diyan ay maibigay talaga yung 20,000 pesos. So wala namang problema kung magiging installment, na wala naman tayong nakikitang masama diyan. Basta ang mahalaga talaga diyan is makuha natin ng buo yung 20,000 pesos. Ito namang paragraph 3.2, DepEd operating units with available cash allocation may start paying the SRI up to 14,000 pesos or 14,500 pesos only. Ayan, so karugtong lang siya nitong paragraph 3.1. So, pag mayroon ng available cash allocation, ayan, agad-agad pong matatanggap yung 14,500. Okay? Next is yung paragraph 3.3. Ayan, for DepEd operating units without available cash allocations but maintaining MEDS sub-accounts with Land Bank of the Philippines, the DepEd Central Office will transfer cash through a notice of transfer of allocation computed at 10,000 pesos only per eligible personnel. Ayan. So ito, ang iba, ang pagkaintindi kasi nito ay 10,000 lang daw po yung matatanggap natin. So hindi po ganon. So ang ibig sabihin po niyan, kung walang cash ang opisina, magbibigay muna po ang DepEd Central Office ng 10,000 habang hinihintay po yung ibang pondo. So ibig sabihin, 10,000 yung pangunang matatanggap. Ayan. Pero yung remaining po na kakulangan sa 20,000 ay matatanggap pa rin po natin, ano po mga kamestro. So yan po ibig sabihin ng paragraph 3.3. So hindi po totoo na 10,000 lang yung matatanggap po natin, ano po. Ayan, next is itong paragraph 3.4. Ayan, DepEd OUs or maintaining their MDS sub-accounts with other government servicing banks shall coordinate with their respective DBM regional offices as the department has already requested to the issuance of notice of cash allocations, and the SRI shall be credited to the respective ATM payroll accounts of the eligible employees. Ayan, so ibig sabihin, diretso na po, no? Diretso po sa ating mga payroll account, diretso po sa ATM, napapasok po itong ating mga SRI. So sa mga nagtatanong ng cash, hindi po cash, ano po. So papasok po yan sa ating mga payroll account, sa ating po mga ATM, ito pong ating SRI na matatanggap ngayong taon. Alright? Then, itong paragraph 4.0, ito yung mahalaga din. Once the request for modification of allotment has been approved and the corresponding Special Allotment Release Order or SARO has been released by the DBM, the DepEd Central Office shall download the remaining amount of the SRI concerned or necessary to complete the uniform rate of 20,000 per eligible employee. Ayan, inulit na naman dito yung 20,000, ano po mga kamestro. So malinaw na malinaw, ano. From the first paragraph down to the last paragraph, talagang malinaw na nakasaad, 20,000 po ang matatanggap natin. Ayan, the validity of the personal services or PS appropriations, which is until December 31, 2025, any amount, ayan, take note po tayo dito sa naka-highlights na ito mga kamestro, any amount not paid within the said period shall be considered due and demandable account payable in accordance with existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. So ano naman pong ibig sabihin nitong last paragraph po ito mga kamestro? So deadline po ng pagbabayad ng gobyerno ng ating SRI is on December 31, 2025. So malinaw pong nakasaad dyan. Yung 14,500 at saka yung kakulangan sa 20,000 na 5,500, ang deadline po nun ay December 31, 2025. Ngayon, paano kung hindi agad maaprobahan yung modification allotment at hindi agad maibigay yung 5,500 na kakulangan? Or kung 10,000 lang yung nauna, hindi agad naibigay yung 10,000 na kakulangan, kapag hindi po yun naibigay sa petsang itinakda, which is December 31, 2025, ito po ay ituturing na utang ng gobyerno po sa atin, ano po mga kamestro. So take note of that. Utang po yan sa atin, accounts payable, ibig sabihin, babayaran pa rin po yan, ano po mga kamestro. So kung hindi man maibigay hanggang December 31, may utang po sa atin ng gobyerno, ano po, may utang sila na kakulangan sa 20,000. So required po silang bayaran pagdating ng January. Ano, if ever man, no, kung worst case scenario, hindi dumating hanggang December 31, so worst case scenario po yan is January 2026, so babayaran pa rin po na tayo niyan kasi pag hindi nila binayaran ay talagang mali naman yun, ano, kasi ito po yung nakasaad dito sa ating DepEd memo. Ayan, so yun po, no. So ang assurance po diyan, 20,000 pa rin po ang ating SRI. Wala na po magtatanong na ano kung magkano ba talaga. So 20,000 po yan, abangan lang po natin sa ating mga ATM. Ayan, so hopefully po ay naliwanagan na po, ano, yung mga kamaestro po natin yan na nagtatanong kung magkano ba talaga ang ating SRI for DepEd ngayong 2025. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa SRI and other benefits sa mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2